Vlogger tayo, malaya tayong pumili ng content. Pero hindi tayo malayang manira ng tao. Bago nila natagpuan si Rina, malakas na ang channel ni Kalingap Rab. Katulad ni ginawa ni Kuya Bal, natagpuan niya si Lola Damiana. Yan po, magandang araw mga Kalingap. Yan, magpapakain po tayo ng baboy. Tanghalian po nila. Yan. Yung palaga ni Tita Marilyn. So, ayun, gutom na naman. So, narinig yung mga Kalingap yung kanilang ugik-ugik. So, isa na naman pong post ang kumakalat regarding sa pagtulong ng Kalingap sa ating mga beneficiary, katulad ng mga sumisikat na beneficiary na mga natulungan ng Kalingap, lalo na ni Kalingap Rab at ni Kuya Bal, no? Ganito kasi mga Kalingap. Yan, habang nagkukwentuhan tayo, pakainin ko muna tong alaga kong baboy. Ayan. So, yun na nga, isa na rin po yung nagiging dahilan kung bakit tumataas ang subscriber at follower ng isang vlogger, YouTuber. Yan. Yan. Kaya dahil din sa mga content, no? Katulad yan ang content. Yan. Tulad yan, kung ang content mo ay pumatok sa mga manonood, katulad po ng pagtulong, comedy, at ano pa man, napatok sa mga manonood, talagang tatas po ang subscriber, lalo na po ang follower, no? Marami sa mga vlogger po na nakasaksi sa pagtulong, lalong-lalo na nung una kay Lola Damiana, no? Dumami yung subscriber, follower ni Kuya Bal, nila Kalingap. Ang ano po natin dyan, ang anin lang natin mga Kalingap, huwag na po natin silipin yung ganong sitwasyon na dahil sa pagtulong na ganon, dumami ang followers, subscriber. Isipin na lang natin mga Kalingap, yung ano, yung tema ng content. Ano ba ang tema ng content ng Kalingap? Siyempre pagtulong mga Kalingap. So, dumami ang follower, subscriber dahil kakaiba yung ginagawa ng Team Kalingap, no? Kakaibang pagtulong, katulad yan, napapabahayan, no? Kumbaga yun yung ano yun yung rason kaya dumadami rin yung follower, subscriber. Yung iba nagsusubscribe, dahil gusto rin nilang makatulong sa vlogger at masubaybayan din yung binablog, kaya nagkakaroon ng minsan milyon, hundreds, no? Lagyan mo natin ito po, 100,000. Yan. Yun yung pinaka dahilan. Ganito mga Kalingap,
Halimbawa, sinasabi nila nang dahil kay Rina, nang dahil kay Lola Damiana, ay dumami ang followers at subscribers ng isang content creator or vlogger. O sabi natin, oh, totoo naman. Diba? Totoo. Pero, kung walang monetized channel, kung walang programa ng pagtulong, wala din naman po. Alam nyo po kung bakit. Nainitan. Alam nyo po kung bakit. Dahil nga, pagtulong yung content eh. No. Isipin po natin kung hindi nila natagpuan si Lola Damiana. Kung hindi nila natagpuan si Lola Damiana. Kung hindi nila natagpuan si Biancy o hindi tinulungan, palagay nyo po ba mararanasan nila yung ganong buhay? Katulad ni Rina, natagpuan na lang nila Kalingap Rab na doon lang sa loob ng bahay. No? Kasama si Tatay Nestor. Kung walang mga taong nakatagpo sa kanila, kung hindi Kalingap yung nakatagpo sa kanila, nasaan ba sila ngayon? No? Siguro hindi nararanasan ni Rina, ganun pa rin hanggang ngayon. Kasi ako mga Kalingap, tumira ako sa bukid. Tumira po ako sa bundok. Sobrang hirap. Siguro nga kung may vlogger na nun, hindi kami naghihirap ng tatay ko. No? Hindi kami naghihirap ng tatay ko. Kasi danas ko. Eh baka mga viral din kami nun. Kasi sobrang nga. Ang pagkain namin nun, ginataang saging, saba. Tapos, minsan lang magkaroon ng bigas pag may anihan na. No? Ang hirap. Ang hirap po manghusga sa ganun na lang. Halimbawa, napakaganda. Napakaganda ng kwento ko. Isa akong mahirap, pero nagsisikap. Pero, kung wala naman akong alam sa social media, or ano man, or kahit ano nga, halimbawa, gusto kong mag-vlog, mahirap ako. Palagay niyo po ba may masuporta? May makakapansin? Meron makapansin, siguro konti lang. Hindi katulad kasi ang Kalingap po, ay nagsimula rin sa sa wala din. Nagsimula rin pero nagsikap din at tuloy-tuloy yung programa. No? Kumbaga yung mga tinulungan ng Kalingap ay instant eh. Kasi nga instant sikat, instant awa, instant na naawa, nagkaroon ng, kasi nga katulad nga sinasabi ko, depende kaya ang content sa pag-i-edit. No? Kung ang edit mo'y boring, palagay niyo po ba papanoorin? Palagay niyo po ba susuportahan? Nung ginagawa ng GMA7, mga ABS-CBN, nagkakaroon pa sila ng script, kahit nga actual na magkakaroon pa sila ng although totoo naman yung sitwasyon na nangyari, may mga pa rin yan para gumanda yung panunood, para tangkilikin ng tao. Yung nakakalungkot nga lang, may mga taong silip dito, silip doon. No? Bakit kailangan natin silang silipin? Wala namang ginagawang masama yung mga taong hangad lamang ay makatulong. Di ba? Kung tutusuin nga dapat si Kuya Bal, no need na tumanggap ng tao para tulungan. No need na nila kaming tanggapin bilang Kalingap partner. Kasi nga, kilala na sila noon eh. Sikat na sila. Dati nga, isang shoutout lang, yung ma-shoutout ka lang, talagang napaka sarap na sa pakiramdam. Napakasarap na talaga. Pero bakit ngayon? Pag-iisipan pa na hindi maganda. Nakakalungkot lang talaga. Parang ganito yun mga Kalingap. Kung galit ka sa isang tao, wag mong
Huwag mong anuhin. Huwag mo na nadaanin sa social media. Kausapin mo na lang, o magpabarangay ka, magreklamo ka, mag-file ka ng kaso kung may naapektuhan ka, naagrabyado ka. Ganun na lang naman eh, di ba? Bakit kailangan pang padaanin sa social media? Sabi natin, oo, kung vlogger ba, ganyan. Nakakaano mga kalingap. Nakakalungkot lang talaga isipin na bakit nagkakaganon. Okay naman dati, pero bakit nagkakaganon? Vlogger tayo, malaya tayong pumili ng content. Pero hindi tayo malayang manira ng tao, mambalahura ng tao. Kasi may mga puso't damdamin din naman po. Isipin din natin yung kabutihang nagawa nila sa atin. Isipin na rin natin lahat. Kaya ginawa nila yun para din matulungan ang mga malilit na vlogger na kagaya ko. Na kagaya ng lahat. Oo, totoo yun. Kung napag-iwanan ka man sa pag-vlog, nasa sayo na rin kasi yun. Kumbaga, andyan na yung sitwasyon. Igagrab mo na lang o pagyayamanin mo na lang. No? Kumbaga sa isang katulad ng sinasabi ko eh. Katulad ni Boy Tapang, sumikat sa social media. No? Sumikat siya sa social media sa pamagitan ng anong ginawa niya. Nagsakripisyo rin siya. Katulad din ng Kalingap, nagsakripisyo rin sa pagtulong. Kaya umangat din ang kanilang channel. Umangat din ang followers. Nagsakripisyo. No? Kung sinasabi natin umangat ang channel dahil kay Rina, di ba? Balik rin natin, isipin natin. Ano yung sakripisyo ni Rina? Di ba? Ano yung sakripisyo ng mga kamag-anak ni Rina? Ano yung sakripisyo na ginawa ni Rina? Kalingap po ang nagsakripisyo para mabago rin ang buhay ni Rina. At nakita sila ng mga sponsor para tulungan si Rina dahil yun nga ang sitwasyon niya. No? Sino naging dahilan? Kalingap. Masama bang tulungan si Rina? Hindi po ba? Bago nila natagpuan si Rina, malakas na ang channel ni Kalingap Rab. Katulad ni ginawa ni Kuya Bal, natagpuan niya si Lola Damiana. Sino tumutulong kay Lola Damiana? Ganun siya. Hanggang sa tumanda siya. Ganun ang buhay niya. Ganun ang bahay niya. Nung natagpuan ng Kalingap, nagbago ang buhay niya. Nagbago ang pananaw niya sa buhay. Nagbago ang mga niya. Natuto siyang makisama. Dati talaga, sigaw doon, sigaw dito. Sino yan? Di ba? Kaya nga, ang laki rin pasasalamat ko kay Tim Kagawad dahil inirekomenda niya si Lola Damiana kay Kuya Bal. Wala kang maririnig sa kanya. Di ba? Wala kang maririnig. Basta ang gusto lang ng Tim Kagawad ay matulungan itong matandang ito. Kaya mga Kalingap, sana mapag-isip-isip din ang mga taong mahilig mangusga. Isipin din sana nila na kahit papaano nakatulong sa kanila ang Kalingap. Yun lamang po. Sana huwag niyo masamayin ang sinabi ko. Sarili ko lang pong sarili ko lang opinion yung mga sinabi ko. Pero kung pag ninilay-nilayan nyo, pag-iisipin nyo mabuti ang sinabi ko, marahil masabi kayo, totoo nga. Hanggang po sa muli. Bye-bye.